Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa market crash. So, paano ba tayo makakapag-prepare sa market crash? Kung mapapansin nyo, kung nagbabasa kayo ng news, no? And kung particularly tumitingin kayo sa news about sa stock market, global economy, mapapansin nyo na dumadami yung mga articles and news ng mga news website tungkol sa parating na market crash. Di natin alam kung anong market, stock market, real estate market, di natin alam. Pero alam natin na kapag merong market, kahit anong market na bumagsak, apektado lahat yan. So, ang mga tao nagpe-predict na baka malapit na yung crash. Ngayon, bakit nila nasabi na malapit na yung crash? Dahil ang market crash ay kumbaga parang isang cycle. Every 5 to 7 years nagkakaroon ng market crash. Stock market crash in particular, 5 to 7 years. Ngayon, bakit yung mga tao is nagpe-predict na ngayon? Dahil ang huling market crash is 2008 kung naalala nyo. And 2019 na ngayon. So more than 10 years na. Ang cycle lang on average 5 to 7 years. So medyo overdue na yung market crash. Kaya yung mga tao medyo nag-anticipate na magkakaroon na ng market crash. Ngayon, ang problema sa market crash is hindi natin alam kung kailan talaga mangyayari yon. Since 11 years na yung iniintay natin, wala pa ring market crash. Ang ina-expect ng mga tao and particularly ng mga investor, ito yung magiging pinakamalaking crash na mangyayari dahil sa napakatagal na overdue ng crash na inaantay natin na hindi pa rin nangyayari. So, kung napakatagal ng bull market, asahan natin na i-correct yan ng isang malaking market crash. And kung ikaw ay isang investor, medyo kakabahan ka, di ba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ngayon, bakit nasabi ng mga investor na malapit na yung market crash? Isa doon yung sinabi ko nga kanina, yung cycle. Pero meron pa silang isang indicator. Ito yung inverted yield curve. Ang inverted yield curve ay ganito lang. So meron tayong mga bonds, hindi ba? Ito yung mga pautang. Pautang sa gobyerno, most especially ito yung mga government bonds. Ngayon meron yung mga year kung ilan yung gusto mong pautang sa gobyerno. Kung gusto mo 5-year, 10 years, 3 years, okay? So, ang inverted yield curve, meron kang 5-year na government bond tapos merong interest. Ngayon, ang problema dito is yung 5-year mas mababa yung interest kesa doon sa 3-year. Okay? Ang normal na bonds is mas matagal ka nagpautang, mas mataas dapat yung interest na makukuha mo. Ang inverted yield curve, mas mataas ngayon yung short term, yung 3-year kesa doon sa long term na hindi nagme-make sense. Okay? Hindi nagme-make sense. Mas mataas yung short term kesa long term. Ito yung inverted yield curve. And maraming umaasa sa ganitong indicator, ganitong signal, sabihin natin. Maraming nag-expect dahil ito daw yung parang unang indicator na malapit na yung crash. Katunayan yan, sa Australia, meron na yatang crash. Ang alam ko is bumabagsak yata yung real estate market doon. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki yung effect niyan sa overall economy ng Australia and kung gaano magiging effect niyan kung makarating na yan sa atin. Sa Amerika, medyo nag-umpisa pa lang yata dahil inverted yield curve. Ngayon, hindi tayo nandito para mag-predict ng market crash. Hindi natin trabaho 'yon. Hindi trabaho ng investor na mag-predict ng market crash. Ang pwede lang natin gawin is mag-prepare and paano mapoprotektahan yung sarili natin in case na dumating nga siya. Kailangan yung tandaan, walang nakaka-predict niyan. Pero ang pwede lang natin gawin is mag-prepare and i-protect yung sarili natin.
na kung mangyari man yung market crash, hindi tayo masyadong affected. Walang makakapigil yan. Darating at darating yan. Hindi lang natin alam kung kailan, and hindi natin alam kung paano mangyayari. Okay? So, ang video na ito is tuturo ko sa inyo kung paano natin ipoprotect or paano natin ipe-prepare ang sarili natin pag dumating ang market crash. Okay? So, ang una nyong pwedeng gawin is dapat meron kayong watch list. Okay? Dahil ang market crash, pag nangyari na yan, lahat ng tao out sa stocks. Isa-sell nila ang kanilang mga stocks. Yung mga traders, magka-cut loss. Yung mga takot, magbebenta dahil gusto nilang mag-antay hanggang sa mag-settle down yung crash. So, lahat ng tao, lahat magsisell. So, kung ikaw meron kang watch list, meron kang mga ni-research na company, and meron kang mga companies na sa tingin mo is maganda, pero hindi siya mura nung wala pang crash, expect mo na kapag nagkaroon ng market crash is magmumura yan. And ito yung time na pwede ka nang bumili. So, kung meron kang watch list, madali mo nang mabibili dahil hindi ka na gagawa ng research doon kung saan meron ng crash dahil saglit lang yan. Hindi yan katulad ng bull market na matagal. Saglit lang yung market crash. So, dapat prepare ka na. Dapat meron ka ng watch list. Dapat nakapag-research ka na ng mga companies at meron ka ng listahan ng mga companies na gusto mong bilhin kapag nagkaroon na ng market crash. Okay? So, kung hindi mo alam kung paano mag-research, kung paano maghanap ng mga magagandang companies na pwede mong ilagay sa iyong watch list, punta ka lang dun sa website na howtoinvestforbeginners.com and ituturo ko sa iyo kung paano gawin yan. Okay, pangalawa, kailangan meron kang cash, meron kang extra money or gunpowder kung tinatawag nila. Dahil kapag dumating ang crash, mahirap mangutang, ang tao lahat walang pera. So, dapat ikaw meron ka. Okay, ikaw lang yung pera. Ikaw lang yung tao na may pera. Pagdating ng panahon, ng lahat ng tao, wala. Okay? So, anong magiging advantage nun? Siyempre, obviously, ikaw lang makaka-take advantage ng mga opportunities and ikaw lang mauuna. Di ba? Kung meron kang pera and discounted lahat, di ba? Ang gandang pagkakataon nun. Ang gandang opportunity. Okay? So, pangatlo, ang huli. Dapat hindi ka affected ng fear. Pag dumating yung market crash, mahirap tong sabihin and mahirap gawin. Kapag dumating ang market crash kasi, lahat ng tao takot. Okay? Ngayon, nasasabi ko to ng medyo kalmado, pero dahil naka-experience na rin ako nung market crash, no? Kapag may market crash, kahit ako, matatakot din. Nakakatakot talaga yung market crash. Yung portfolio mo bababa ng 50%, negative 50%, all throughout, hindi lang isang stock, lahat. Minsan nagsa-70, matatakot ka talaga. Pero, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, kapag dumating ang market crash, hindi dapat kayo matakot. Or, alam ko, nakakatakot talaga, pero at least, i-try nyong i-conquer yung fear nyo na mag-invest kapag nagkaroon na ng market crash. Sabi nga ni Warren Buffett, di ba? Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Pero kapag may market crash, others are fearful, di ba? Pero mahirap maging greedy. Gusto mo maging safe kapag may market crash. Ayaw mong maging greedy. Pero yun yung pinapractice natin. Yun yung dapat kailangan natin gawin. And sana, pag dumating yung market crash, clear-headed kayo. So, paano natin magagawa yun? Kasi kapag market crash, parang ano na yan eh. Parang damay-damay na eh. So, dapat meron kayong grupo na kung saan lahat ng tao na nandun, same kayo ng goal. Okay? Same kayo ng goal, same kayo ng gustong gawin, nagbibigay sa inyo ng encouragement and nagsasabi sa inyo na hindi dapat tayo matakot sa panahon na ito. Dapat clear-headed tayo. Ito yung iniintay nating panahon.
ito yung market crash, ito yung pinakamagandang opportunity. So hindi dapat tayo sumali sa iba na kung saan magbebenta sila ng shares nila. Ito yung time na kung saan kailangan tayo ay bumili. Ito yung kailangan time na tayo ay mag-invest. So kung meron kayong grupo na ganun, maganda, okay? Maganda yung magiging investing nyo dahil sama-sama kayo, nagsusuportahan kayo, nag-encourage kayo na when it comes to kapag nagkaroon na ng market crash is hindi kayo gumawa sariling tawag dito, nagbubuhatan kayo, nagsama-sama kayong nag-invest. Kung gusto nyong magkaroon ng grupo, meron tayong grupo doon sa website, yung VIP course. Meron kaming private group na kung saan merong mga investors na pwedeng yung maging support group and mag-share ng opinion, magsuportahan, mag-share ng ideas tungkol sa investing. So, yun lang po muna tayo ngayon, and this is Wayne, and thanks for watching.